magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Nako, meron pong umiikot na antumbong sa takot. Yung taong dakdak ng dakdak sa dahig, kung ano-anong pinagsasabi, mga paninira sa ating gobyerno, kay President Bongbong Marcos, nagtatapang-tapangan. Pero sa likod po ng lahat ng kanyang pagtatapang, paninira, pang-iinsulto kay President Bongbong Marcos, hindi po niya maitatago yung kanyang pangamba at takot. Bakit? Dahil ayon po dito sa balita, Angeles, Pampanga RTC Branch 118 orders issuance of arrest warrants against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong, and 48 others for charges of qualified human trafficking stemming from the Lucky South 99 scam hub in Porac, Pampanga. Naku, mabigat-bigat yung kasong yun ha. Human trafficking or qualified human trafficking. Kaya naman pala dinadaan na lang ni Harry Roque sa pa-video-video niya. Naggagaling-galingan na akala mo hawak niya ang solusyon sa lahat ng problema ng bansa. Sa bagay, birds of the same feathers flock together. Di ba ganyan din si Sara Duterte? Akala mo naman si Sara, lahat ng problema ng bansa kaya niyang lutasin na siya ang pinakamagaling. Balikan natin si Harry Roque. So, naglabas na ng warrant of arrest. Ano naman kaya ang reaction dito ni Harry Roque? Statement of Attorney Harry Roque on the warrant of arrest, May 15, 2025. The issuance of a warrant of arrest forms part of the unjust prosecution, which I will include to my application for asylum in the Netherlands as a victim of political persecution owing to my loyalty to the Dutertes. I will seek all available legal remedies to secure my life and liberty which are currently under threat. I reiterate, this is not flight as evidence of guilt, but the exercise of a human right to asylum. Nako, Harry Roque, kahit na ano pang sabihin mo, lumabas na ang warrant of arrest mo. Harapin mo yan, umuwi ka rito, tigil-tigilan mo muna yung kakadakdak mo kasi nagmumukha ka ng kaumay-umay. Pare-pareho kayo dyan sa kampo ninyo. Nakakaumay na kayo. Ayaw niyong tigilan ang paninira sa ating gobyerno. Kayo at ang kampo ninyo ang nanggulo sa Pilipinas. Okay lang yung may oposisyon. Kung ang pinaglalaban ng mga oppositionist na to ay para din sa bayan. Kayo hindi Halatang-halata kaya kayo oposisyon ay para sa sariling interest nyo lang. Kitang-kita na yan, basang-basa na ng mga Pilipino yan kung ano ang totoong motibo ninyo. Ang manggulo. Hanggat hindi nyo naiuupo si Sara Duterte bilang presidente, hindi kayo titigil sa panggugulo. So itinuturing ni Attorney Harry Roque na ang paglabas ng warrant of arrest sa kanya sa kasong human trafficking ay isang panggigipit ng administrasyon at gagamitin niya ito para sa kanyang asylum application. Ikaw na lang ang naniniwala sa sarili mo, Attorney Harry Roque. Dahil kahit na ang kaalyado mong si Sal Panelo ay hindi na naniniwala sa iyo. Sa bagay, matagal na yatang walang bilib itong si Sal Panelo kay Harry Roque. Nagtataka nga ako Nakailang banat na si Sal Panelo kay Harry Roque. Pero mukhang duwag itong si Harry Roque dahil wala pa akong naririnig na sinagot niya ang mga banat ni Sal Panelo laban sa kanya. Dahil pinagpipilitan ni Harry Roque na political persecution ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM kay Harry Roque. Pero ano ang sabi ng kanyang kaalyadong si Sal Panelo? No, I do not think Harry Roque is being politically persecuted. Kung ako sa kanya, abogado naman siya, harapin niya. Pakinggan na po natin yung interview kay Sal Panelo sa isang TV network. I just wanted to ask about your colleague, Attorney Harry Roque, who is still in the Netherlands. There is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime
bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo ang sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Then, madaling mapatunayan yan. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya ma-convict. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Pwede file agad siya ng petition for bail. At the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humarap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin guilty ka. Tama man o mali, yan ang perception. So makakasira sa kanya. So if I were him, umuwi ka na. Umuwi na lang siya, oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? Oh, you don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution na sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi, during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda. Galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Harapin niya. Di ba? Kaalyado na yan ni Harry Roque, supposedly magkakampi sila. Pero bakit nilalaglag na siya ni Salpanelo? Hindi naniniwala si Salpanelo na political persecution ang nangyayari dito kay Harry Roque. Sumagot din ang palasyo. Ayon dito sa GMA News, Palace slams Harry Roque over claims of political persecution. Malacanang called out former presidential spokesman Harry Roque for claiming that he is being politically persecuted by the Marcos administration after a local court issued an arrest warrant against him. Palace Press Officer Attorney Claire Castro underscored in a briefing that the warrant of arrest against Roque was valid. She hit back at Roque for failing to present documents that would supposedly explain his increased wealth during last year's congressional hearing. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan po yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yun at kung anuman yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin po niya natutugunan. So paano po kaya magkakaroon ng political persecution? Naalala ko napanood ko Nangako si Harry Roque na sa susunod na hearing, dadalhin niya yung mga dokumento. Pero after yata ng hearing na yan, hindi na sumipot si Harry Roque at nagtago na. Dagdag pa ni Castro, at tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. Pero siyempre, ang naratibo nga naman ni Roque, I am a victim of political persecution by the Marcos government because I am an ally of the Dutertes. Abay, ganun talaga. Weather lang yan. Ituloy mo yung magiging faithful ally mo sa mga Duterte. Pero, you still have to face the consequences of being a solid supporter of the Dutertes. Gagawa-gawa kayo ng gulo, gagawa-gawa kayo ng anomalya, tapos kapag nabuko kayo, magtatago kayo, tapos sasabihin mo, your flight is not an indication of guilt. So, paano na yan? Nasa dahig si Harry Roque. Sabi nga sa isang balita sa PTV, Acting PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo confirmed that the CIDG, led by Police Major General Nicolas Torre III, has formed a tracker team following the arrest warrant issued by the Regional Trial Court in Angeles City, Pampanga against approximately 50 individuals at kasama po dyan si Harry Roque at si Cassandra Ong. So, paano ba yan? Yung mga nanditong akusado ay madaling hulihin. Paano na si Harry Roque?
Sabi po sa balita sa Bombo Radyo, DOJ posibleng makipag-ugnayan sa Interpol para mapabalik si Attorney Harry Roque sa Pilipinas. Ito na nga ba? Inihayag ng Department of Justice na posible itong makipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o mas kilala bilang Interpol upang mapabalik dito sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Ito mismo ang isa sa mga kinukonsidera ng naturang kagawaran kasabay ng kanilang plano na makipag-ugnayan rin sa gobyerno ng bansang The Netherlands, kung saan tiniyak ng Department of Justice na kanilang gagamitin ang lahat ng legal remedies para maaresto ang former presidential spokesperson ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Nico Clavano, plano rin ang nilang sumulat sa gobyerno ng bansang The Netherlands upang ipagbigay alam ang kasong kinakaharap ng abogadong si Harry Roque. Sa pakikipanayam pa sa kanya, dito ipinaliwanag ng naturang tagapagsalita na maaaring idaan ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa pamamagitan ng Interpol. Ani pa niya ay walang special treatment na gagawin ang Department of Justice at ituturing ito kagaya ng ibang mga kaso. Sabi ni Assistant Secretary Nico Clavano ng Department of Justice, "We will treat this as any other case. So kung meron talagang akusado na wala sa bansa, we will exhaust all our remedies to get him back here in the country." Si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ni former President Duterte, kasama si Cassandra Leong at siyang pang iba ay nahaharap sa kasong may kinalaman sa qualified human trafficking, kung saan sangkot umano sila sa natuklasang illegal operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kaya't giit ni Justice Assistant Secretary Nico Clavano na mahalagang maiharap ang mga akusado kahit pa nasa ibang bansa ito para sagutin ang mga paratang na ibinabato laban kay Attorney Harry Roque. Sabi pa ni Clavano, ngayon po na may warrant of arrest siya, kailangan na nating iharap sa korte. Kasi kailangan ho nating i-obtain ang jurisdiction over the person para po ay meron pong jurisdiction na mag-proceed ang court. So tulad nga ng payo ni Sal Panelo kay Harry Roque, umuwi ka na dito, harapin mo yung kaso mo. Kasi ang bigat naman ng kaso ay nasa mga prosecution. Kailangan patunayan nila na may kasalanan ka. At kung hindi nila mapatunayan, libre ka, hindi mo na kailangan magtago. Huwag kasing dakdak ng dakdak. Hindi maitatago ng pagngangaw-ngaw mo ang kasalanan na ginawa mo. Be man enough, Harry Roque. Come back home and face the music. So panawagan po natin sa Interpol. Teka muna, gayahin ko muna si Philip Salvador ha. Bring him home!